isang babae na kilala bilang number 22, na nakulong sa mga experiments, ay nakatakas at madaling nakalusot sa mga guards. Agad nilang binulungan ang head scientist na si Mezeme, at dahil hindi siya marunong magpatawad sa failure, iniutos niyang gawin nila ang lahat para mahuli ulit si 22. Nakalabas si 22 sa roof ng facility at sa gulat ng guards, tumalon siya sa tubig sa baba. Habang naghahanda ang guards para hanapin siya at nag-a-assemble ng kanilang fleet, isang lasing na tao sa dock ang nag-e-enjoy habang lumalabas si 22 sa tubig. Nagkamustahan sila at agad na nagpunta si 22 sa town, mabilis na tumatakbo na parang rabbit habang si Jiro, na nakaupo lang, ay pinapanood siya na parang walang alam. Hindi nagtagal, dumating ang guard sa port at tinanong si Jiro kung nakita niya ang girl sa black. Hindi nag-alala si Jiro sa dahilan nila at itinuro lang ang direksyon. Habang naghahanap ang guard sa town, nagtatakbo pa rin si 22 at aksidenteng nadaanan ng isang florist na si Kumi. Nagkalat ang mga bulaklak, humingi siya ng tawad at nag-offer ng bayad gamit ang maraming gold coins, pero kinuha lang ni Kumi ang isa at sinabing sapat na iyon para mabayaran ang utang. Napansin ni Kumi na basa si 22 at dinala siya sa bahay para magbihis ng bagong damit, pero agad siyang tumakas pagkatapos magbihis. Kinabukasan, si Jiro, isang hunter ng beasts, ay nakilala si Maya, isang batang mahilig sa pusa, na maayos na nagbigay sa kanya ng lead kung saan siya makakakuha ng trabaho para hunt ng monsters. Nang marinig ni Jiro ang bayad, agad siyang pumunta para kuhanin ang trabaho. Samantala, si 22 ay napunta sa market at natagpuan ang shop ni Maya kung saan siya nagbebenta ng jewels at iba pang goodies. Interesado si 22 sa jewels at nagtanong kung paano ito ginawa. Ipinaliwanag ni Maya na ang mga ito ay galing sa monster carcasses. Napansin niya rin ang isang ring na nakasabit sa buhok ni Maya at nakuha ang kanyang interes. Inabot ni Maya ang ring kay 22 at sinabing ito ay isang promise ring na pinaniniwala ang makakatulong para iligtas ang empire mula sa disaster, pero isang myth lang ito at hindi pa nagkaroon ng tamang may-ari. Habang nagkukwento si Maya, sinuot ni 22 ang ring at bigla itong damaykit sa kanya, dahilan para ma-shock si Maya at sabihin ngayon ay kanya na ang ring. Samantala, si Jiro ay pumunta sa recruitment center at sumali sa ibang hunters, na may mission na hulihin ang isang malaking beast. Sa capital ng empire, nalaman ng emperor na mas dumami ang giant beasts kaysa dati, na pwedeng makaapekto sa plano niyang pag-isahin ang ibang tribo. Sinubukan ng general ng Imperial Army na si Tsurugi na ipaliwanag ang panganib, pero mukhang hindi gaanong iniintindi ng emperor. Sa kalaunan, nahuli ng hunters ang isang beast gamit ang bait, pero sa showdown, isang hunter ang tinamaan at naipit sa wall ng galit na halimaw, na nagpapakita kung gaano delikado at unpredictable ang laban. Habang iniisip ng mga hunters na iwan ang sugatang kasama nila sa laban, naiiba si Jiro. Hindi siya nagdadalawang isip at mabilis na bumaba sa wall ng building, dinistract ang raging beast, at sinagip ang wounded hunter, dinala siya sa ligtas na lugar habang nanunood ang iba. Pagkatapos nilang parehong makaligtas, inatake ng ibang hunters ang beast at tuluyang napatumba ito sa coordinated na barrage. Samantala, si Mezeme ay nasa town at nakita si Jiro na nagsagip sa helpless hunter, na nagpakita ng kakaibang tapang at skill. Sa gabing iyon, nagkaroon ng malaking selebrasyon para ipagdiwang si Jiro bilang hero. Kumakanta at sumasayaw ang lahat, at pagkatapos, pinasalamatan siya ng injured hunter at sinabing utang niya ang buhay niya kay Jiro. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan at pag-inom, lahat ng hunters ay unti-unting nakatulog, naiwan si Jiro bilang huling nakatayo sa bar. Hindi nagtagal, pumasok si Mezeme at inalok si Jiro ng trabaho, para maging bahagi ng grupo ng enhanced humans na tinatawag na paladins, ngunit diretsyong tinanggihan ni Jiro ang alok at umalis, na nagpapakita ng kanyang independensya. Samantala, sa town, nagkita sina 22 at Maya ang guards na naghahanap kay 22, kaya kailangan tumakbo ni 22, pero naipit siya sa dock sa harap ng bagong lumitaw na giant beast. Habang nangyayari ito, may kakaibang phenomenon kay 22. Nagsimulang lumabas ang black smoke mula sa kanyang katawan at ang mga guards na lumapit ay biglang na-disintegrate. Naramdaman ni Jiro sa bahay na may mali, lumabas, at nakita si 22 na nagliliwanag ng sobrang liwanag. Alam niya ang nangyayari at agad siyang tumakbo para sagipin siya bago maapektuhan ng mga guards. Sabay silang tumalon sa tubig, at habang umaabot si Jiro sa kanyang spear sa crib, hinalikan niya si 22 sa ulo bilang pagpapakita ng proteksyon, at sa tulong ng magic, napunta sila sa isang private dimension kung saan makapagpakilala sila ng maayos. Doon, nalaman na si 22 ay kabilang sa clerics,
at tulad ni Jiro bilang Paladin, sila ay perpektong team. Habang nag-o-observe si Maya mula sa malayo, pinagsama ni Jiro ang bond niya at ni 22, nag-merge sila para maging isang powerful entity na kayang talunin ang malaking monsters. Tumalon sila palabas sa tubig para harapin ang giant beast, nagkaroon ng wild at chaotic fight. Sinubukan ni Jiro na tusukin ang balat ng beast gamit ang spear, pero hindi ito gumagalaw. Biglang nagbago ang kulay ng eyes ng beast mula green patungong red, na malinaw na weak spot. Sumunod si Jiro sa payo ni 22 at inilaan ang lahat ng lakas niya para tusukin ang red eye gamit ang spear, na naglabas ng napakalakas na energy at tuluyang napatumba ang beast. Matapos ang laban, naghiwalay sina Jiro at 22. Si Jiro ay sobrang pagod at nakatulog agad, habang si 22 ay nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang sa kanyang buhay, hanggang sa muling dumating si Maya sa tamang panahon, handang tumulong. Kinabukasan, dumating si Mezume para inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng nakaraang laban. Tinitingnan niya ang sunog at wasak na lugar, sinabi sa mga guards na si 22 ay isang successful experiment at kailangan siyang hulihin, kaya inutusan niya silang mag-comb ng buong town dahil posibleng naroroon pa siya. Samantala, si 22 at Maya ay nasa market, nag-gather ng supplies habang si Jiro ay nagpapagaling pa sa Maya's ship matapos ang nakaraang laban, at pinaalala ni Maya na dapat na silang umalis dahil malapit nang magising si Jiro. Biglang nagising si Jiro mula sa nightmare tungkol sa pagkawala ng kanyang huling cleric na si Toa, lumabas siya sa ship at nakita si 22 at Maya na nagluluto. Ipinaliwanag niya kay 22 ang kahalagahan ng clerics, na naglalaman ng napakalakas na power at kailangan ng vessel tulad ng Paladin para kontrolin ito. Nagtanong siya kung bakit hinahanap siya ng Empire, pero hindi pa handa si 22 na magsabi. Pakiramdam ni Jiro ay tapos na ang kanyang role, kaya naglakad siya papalayo at pinaalalahanan silang lumayas bago mahuli. Nang maglaon, sinabi ni Maya kay 22 na babalik si Jiro, dahil iniwan niya ang kanyang spear, at kailangan pa rin nila siya dahil hindi madaling makahanap ng Paladin. Habang nag-e-enjoy sa town, pumunta sila sa tavern at nakita ni 22 si Kumi, ngunit na-interrupt ang reunion nang pumasok ang guards. Tumayo si Kumi para protektahan si 22, pero ayaw ni 22 na may masaktan, kaya tumakbo siya mula sa ilalim ng table at aksidenteng na-disintegrate ang isang guard. Bago lumala ang sitwasyon, pinagsabihan ni Maya si 22 at pinatumba siya sa ulo para ma-escape ang guards. Matapos nito, sinabi ni Maya sa guards na pwede na nilang arestuhin si 22 at si Maya. Dinala sila sa ship ni Mezume, pinuri sila sa trabaho, at inutusan na ihanda ang barko dahil aalis sila ng gabi. Sa ship, nakakulong si 22 at Maya, habang si Jiro ay natuklasang nawawala ang kanyang spear. Sinubukan niyang tawagin ito, pero dahil nakatay ito kay Maya, hindi ito makalabas. Naging panic mode si Jiro, naglakad-lakad sa town para hanapin ang spear, at nakasalubong si Kumi, tinanong niya kung nakita niya si Maya. Sinabi ni Kumi na dinala sila ng Imperial Forces at binigyan siya ng kakaibang bulaklak na pwede siyang magbigay ng strength. Kinain ni Jiro ang bulaklak at humigop ng tubig, at narinig niya si Kumi na banggitin na baka nakatakas si 22 mula sa lab. Dito niya na-figure out kung nasaan sina Maya at 22 at nagmadali papunta sa military ship. Nag-sneak siya gamit ang ocean at night para maitago ang sarili, umakyat sa ship, inakbay ang isang guard sa chokehold, at tinanong kung nasaan nakakulong si Maya. Pagkuha ni Jiro ng room number, pinatay niya ang guard at diretso sa cell kung saan nakita niya si Maya na naka-floating at sobrang saya nang makita siya, pero kinuha lang niya ang kanyang spear at agad umalis. Sa una, akala ni na Maya at 22 ay iniwan na siya, hanggang sa marinig nilang tinatanggal niya ang mga guard sa paligid. Tinawag niya sila na sundan siya habang nililinis ang daan, at mabilis na kumalat ang balita sa commanding officers at kay Mezume tungkol sa sneak-in ni Jiro sa ship. Nanatiling kalmado si Mezume habang pinapanood si Jiro na subukang iligtas ang mga babae. Ginawa ni Jiro ang spear niya na parang thrusting device at sinabi sa kanila na humawak habang tumatalon siya sa tubig, ginagamit ang spear para lumangoy tulad ng submarine, habang hinahabol sila ng military. Nakalapit sila sa isa sa Imperial ships, ngunit upang pigilan ang main ship na sundan sila, nagdesisyon si Jiro na gumawa ng butas sa barko. Nakipag-team siya kay 22 at sabay nilang na-disable ang military ship, nagbibigay sa kanila ng sapat na oras para makatakas. Pagkatapos nilang makaligtas, pinaalalahanan ni Maya si Jiro na fugitive na rin siya, kaya wala siyang choice kundi sumama sa kanila, at tuluyang nahulog si Jiro sa gulo na hindi niya matakas, na pinipilit siyang ipagpatuloy ang adventure kasama ang dalawang troublemakers.
Kinabukasan, bumalik si Mezame sa lab, kasama ang dalawang clueless officers na iniisip nilang sila ang in charge, habang may dala siyang jar ng green tablets na iniinom paminsan-minsan, na nagbibigay sa kanya ng mysterious aura. Samantala, sina Maya, 22, at si Jiro ay sinusubukang lumayo sa port town, pero hamarang ang water-covered ravine kaya kailangan nilang maghintay hanggang matuyo ang tubig. Dahil nauubos ang supplies, nagdesisyon si Maya na dalhin sila sa Aether the Iron Village para mag-stop at maghintay. Pagdating sa village, nakipag-usap si Maya sa isang seryosong lalaki, at biglang lumitaw ang isang dog lover sa likod ni Diggle. Ipinaliwanag ni Maya sa village version ng sarili niya kung ano ang kailangan nila, at binigyan sila ng green light para pumasok. Agad na naglaro si 22 kasama ang ibang mga bata na parang matagal na silang magkakilala, habang may isang red-headed kid na tila iniiwasan sila sa kakaibang dahilan. Ipinaliwanag ng dalawang clueless commanding officers na ang aquatic beasts ay hindi nakakaapekto sa humans, hindi tulad ng land beasts. Pagkatapos, dumating si Diggle, isang paladin mula sa The Iron Village, para ipakilala ang sarili sa mga newcomers, at kasunod niya ang isang loser na si Melon na laging humihingi na maging apprentice, pero tinanggihan siya ni Diggle. Lumabas si 22 para i-explore ang village, at si Tilly, ang redhead, halos mahulog mula sa puno habang sumusunod sa butterfly, pero nahuli siya ni Melon sa tamang panahon. Si Tilly ay may ilang bruises sa kamay, pero tinulungan siya ni 22 gamit ang mga bandages. Bagamat magkasama sila ni Min sa pamumuhay, tila malapit sila kahit hindi sila magkamag-anak. Pagkatapos magpasalamat kay 22, tumakbo si Tilly palayo. Ipinakilala ni 22 ang sarili kay Min bilang Kumi the 21, kinuha ang pangalawang title gaya ng ginagawa ng mga locals, at simula rito tatawagin siya bilang Kumi. Ibinahagi ni Min ang pangarap niyang maging paladin, kaya ibinubuhos niya ang lahat ng effort niya. Samantala, si Diggle ay kasama ang village hunters sa pagpatay ng beasties nang makasalubong sila ng isang malaking creature na may red eyes. Kahit si Diggle, ang pinakamalakas sa village, ay natigilan sa harap ng red-eyed beast. Napansin ni Milan na nawawala si Tilly kaya agad siyang naghanap sa kanya. Pagbalik nila Diggle at ng kanyang crew sa village, iniulat nila ang kanilang kabiguan, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Kumi sa chieftain na posibleng nawala si Tilly. Bago pa man magsimula ang panic, bumalik si Tilly hawak ang espada ni Melon, dala para ibigay kay Kumi, na tila kaya niyang basahin ang isip o maramdaman ang nararamdaman ng iba. Iniisip ni Tilly na kailangan ni Kumi ng kaibigan, kaya dinala niya ang espada. Ngunit ayaw ng chieftain na may lagay si Kumi sa awkward na sitwasyon kaya pinaalis si Tilly. Nang umalis si Tilly, napagtanto nilang nawawala rin si Melon, at sinabi ni Kumi na pumasok si Melon sa forest para hanapin si Tilly. Samantala, tumatakbo si Melon para sa buhay niya, hinahabol ng red-eyed creature, at hiningi ni Kumi kay Jiro na iligtas siya. Pumayag si Jiro na tumulong, pero pinaalalahanan si Maya na ihanda ang ship para mabilis na pag-alis, at ayaw niyang gumamit ng powers para hindi mapansin ang sarili o ang crew. Nang tila malalagay na sa panganib si Melon, dumating si Jiro at sinubukan niyang labanan ang monster gamit ang regular na lakas, pero napagtanto niyang sobrang bilis at lakas ng beast. Wala siyang choice kundi makipag-team kay Kumi para magkaroon ng chance. Nakatingin si Melon sa pagkabigla habang pinapakita ni Jiro ang kanyang galing sa mabilis at maayos na pagpatay sa creature. Hindi nila alam, may isang matandang lalaki na si Zen na sinusundan sila mula sa port town. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Jiro kay Min na bumalik sa village at kalimutan ang lahat ng nakita niya. Nang malaman ni Diggle mula kay Milan na si Jiro ang pumatay sa beast, itinago ni Milan ang sikreto. Iminungkahi ni Diggle na hanapin ni Milan si Jiro at pasalamatan siya, at agad namang nagmadali si Min para gawin iyon. Nang bumalik si Jiro at ang crew sa ravine, napagtanto nilang mataas pa rin ang tubig at hindi pa nila ito matatawid. Habang nag-iisip sila ng solusyon, dumating si Min at tiniyak kay Jiro na susuportahan siya at hindi ibubunyag ang sikreto, kaya wala siyang dapat ikabahala. Huminga ng maluwag ang crew matapos ang nakaraang gulo at sabay silang bumalik sa village, kung saan sobrang tuwang-tuwa ang mga villagers sa kanilang pagdating. Samantala, sa capital, nalaman ni Tsurugi ang paglabas ng mga red-eyed beasts at talagang baffled siya sa sitwasyon. Habang nasa village, sinubukan ni Jiro ang bagong hobby niya sa gambling, kahit kilala siya sa cards at dice, pero hindi rin palaging panalo at madalas na major loser. Biglang dumating ang bagong karakter, isang babae na si Romana, na isang doktor. Si Kumi ang unang lumapit para makipag-chat at tinanong kung sino ang nagbabantay sa kanya, at itinuturo niya si Jiro.
Nilapitan ni Romana si Jiro at inalok ng gambling, pumayag si Jiro pero agad siyang natatalo sa kanya. Pagkaubos ng mga bets, iminungkahi ni Romana na gamitin ni Jiro si Kumi bilang stake, pero tumanggi si Jiro at inilagay ang spear niya na lang sa linya. Tinanggap ni Romana ang spear, at sinabihan ng grupo na ang buong gambling scene ay joke lang. Iniisip niya si Jiro na parang slave trader na hawak si Kumi, kaya gusto niya lang na mailabas si Kumi sa kontrol niya. Nang magkaintindihan na sila, hiniling ni Jiro ang spear pabalik, pero pinaalala ni Romana na panalo siya ng fair at ngayon ay kanya na iyon. Biglang dumating si Melon, sumisigaw na babaha ang village dahil sa non-stop rain na nagdulot ng serious flooding. Nanghingi ng tulong ang chieftain kay Jiro para i-evacuate ang village. May shelter sila sa mataas na lugar ngunit kailangan nilang ilipat ang gamit agad sa loob ng isang araw, at pumayag si Jiro na tumulong. Mabilis na nag-evacuate ang lahat bago tuluyang tinabla ng tubig ang village, habang sina Diggle at Men ay nanatili para bantayan ang villagers. Habang ginagawa ito, narinig nila ang stragglers na humihingi ng tulong at napansin nila na hindi lang ang tubig ang problema kundi isang giant beast na kasabay nito. Nakipaglaban si Diggle sa beast gamit ang isang kamay lang dahil nagpapagaling pa mula sa nakaraang laban. Nahirapan siya, naitapon sa paligid, at nasira ang kanyang sword, pero sa wakas, umatras ang beast. Dinala siya ni Men sa shelter kung saan inalagaan siya ni Romana. Nang malaman kung anong klaseng beast ito, nagboluntaryo si Jiro na patayin ang creature, at pinayagan siya ni Romana na gamitin ang spear hanggang matapos ang laban. Iminungkahi ni Diggle na samahan siya ni Melon dahil kilala niya ang beast, at nagatubili si Jiro pero sa huli ay pumayag, sinabing sundan lang nila siya. Nais ding sumama ni Maya, pero pinigilan siya ni Romana, sinasabing kailangan niya ang tulong ni Kumi sa pag-gather ng herbs. Dumating sina Jiro, Maya, at Melon sa huling lugar kung saan nakita ang beast, at naglabas si Maya ng typhoon mula sa ship para hulihin ang aquatic beast. Hinihila ng ship ang beast, habang ipinaliwanag ni Jiro ang plano niyang itapon ito sa river, sinasabing kadalasan ay nananatili lang ito sa tubig at hindi umaatake sa tao, at dagdag niya, the flood must have spooked it. Biglang naging wild ang beast, nag-red eyes ito at nakawala sa chains, bumangga sa ship. Samantala, napansin ni Diggle na may kakaiba, kaya nag-fake cry siya para makuha ang atensyon ni Kumi at Romana. Naintindihan ni Romana na gusto lang ni Diggle na ipadala si Kumi para tulungan si Jiro, at inutusan niya si Kumi na dalhin ang special herb mula kay Maya. Tumakbo si Kumi palabas ng tent papunta kay Maya, pagbalik kay Jiro, nakaharap siya sa beast na nakadikit sa corner, pero dumating si Kumi, humingi sa Maya ng herb, at nag-team up sila. Habang nauubos ang energy ni Jiro, na-realize niya na isang shot lang ang meron siya para patayin ang beast. Ibinuhos niya lahat ng lakas at napabagsak ang beast mula sa cliff, at pagkatapos ay tinusok ang red eyes nito gamit ang spear para tapusin ito. Pagkatapos ng laban, pagod na pagod si Jiro at bumagsak sa tuhod, habang si Romana ay nagmamadaling i-check siya at nagsuggest na kailangan niyang kontrolin ang core power niya dahil sobrang lakas nito, pero inis ni Jiro at sinabihan siyang huwag makialam. Kinabukasan, habang naghahanda ang crew na umalis, nagulat si Jiro na sasama si Romana, pero kailangan niyang tanggapin dahil ang spear ay kanya na. Mas nagulat siya nang makita rin si Melon sa ship na gusto maging apprentice niya. Ipinakita ni Jiro kay Romana kung sino talaga ang boss sa pamamagitan ng madaling pagkuha sa sword niya at pagpapakita na wala siyang pera, kaya wala rin siyang matik. Samantala, sinusundan ni Fasod, isang lumang kaibigan ni Jiro na ngayon ay nagtatrabaho para kay Mezame, si Jiro at ang crew, dala ang isa pang prototype ni Mezame na kamukha ni Kumi. Pagkatapos, nalaman mula sa dalawang commanding officers na puno ng clerics ang pod sa lab ni Mezame na ginagamit niya sa experiments, na minor characters lang para magbigay ng info. Curiosity ni Romana tungkol sa Ring of Promise ay napag-usapan, at sinabi ni Maya na ginawa ito ng tribong Forest Ians, kaya nagdesisyon ng crew na bisitahin ang kanilang homeland. Biglang nakasalubong nila ang matandang lalaki na si Zen. Muntik na siyang mabangga ni Jiro, pero nakapagpreno siya sa tamang oras. Kilala ni Melon si Zen dahil madalas siyang tinutulungan nito sa training kapag bumibisita sa village, at nang marinig ni Zen kung saan patutungo ang crew, inalok niya silang gumawa ng reference letter dahil iginagalang siya ng mga mountaineers. Pagkatapos maibigay ang letter, umalis si Zen at nagpatuloy ang crew. Si Jiro ay may lumang issue sa mountaineers na sinusubukan niyang itago para hindi ma-freak out ang crew, dahil minsan niyang nilaban ang leader nila at natalo ang malaking lalaki. Pagdating sa village, lumitaw si Chopo na mahilig sa lions at nakipag-usap kay Maya.
Habang nag-i-introduce, napansin ng village leader ang pangalan ni Jiro sa letter ni Zen at agad niyang pinukpok ang mga sword sa ground, hinihingi na lumabas si Jiro. Wala siyang choice kundi lumabas, at agad na nakilala ni Baban si Jiro. Pero dahil sa letter ni Zen, kailangan niyang payagan ng crew na pumasok sa village. Sinabi ni Jiro kay Maya na maging handa sa agarang pag-alis kung kinakailangan. Samantala, si Tsurugi ay nakikipag-meeting kay Lord Eren para talakayin ang battle losses. Alam ni Tsurugi na si Eren ang nasa likod ng experiments ni Mezame, pero ipinagtatanggol ni Eren na kailangan ito. Inorganisa ni Baba ng welcome party para kay Jiro, at bahagi ng deal ay kailangan niyang makipaglaban. Ang unang villager na lumaban kay Jiro ay mabilis na natalo, at ang pangalawa ay wala ring laban. Napakalaki ng lakas ni Jiro kaya 4 na villagers ang nag-team up para hamanin siya, pero pumasok si Baban at sinabi na siya na ang lalaban. Tumagal lang ng ilang segundo ang laban, basta-basta niyang tinamba si Jiro at iniangat pa sa kamay, ipinapakita sa village na kahit natalo si Jiro, isa siyang tunay na warrior. Sa gabi, nag-feast sila ng crew sa dami ng masasarap na pagkain. Nagulat si Jiro dahil akala niya tatanggalin siya ni Baban, pero sinabi nito na ang warriors ay hindi nagtataglay ng grudges, kahit nagkasagupaan sila dati, iyon ay sa battlefield lang. Napansin ni Jiro na may 2 maliit na babae na kumakapit sa kanya, parang interesado sa kanya ang mga village ladies, na natural sa mountaineers dahil mas maliit ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Biglang iminungkahi ni Baban na dapat magkaanak si Jiro sa isa sa mga babae para magkaroon ng malakas na tao sa village, pero na-interrupt ng asawa ni Baban ang usapan. Biglang tumunog ang alarm dahil inaatake ng giant monsters ang village. Tulad ng tradisyon ng mountaineers, binuksan nila ang gates para pumasok ang beast, na diretso sa arena kung saan magaganap ang showdown. Si Melon, na gustong patunayan ng sarili pero talagang hanggal, ang unang tumalon para hamanin ang beast. Pagkatapos ng ilang suntok mula sa monster na nakawasak ang espada niya, na-realize ni Melon na talagang delikado ang sitwasyon. Kung mag-aatubili pa si Melon, mamamatay siya, kaya halos second away na siya sa panganib. Biglang lumundag ang isa sa mga villagers sa arena para harapin ang beast, at natalo niya ito, pero bumangon muli ang monster at nag-glow red ang eyes. Si Baban, na isang paladin, ay nakipag-team sa asawa niya, na isang cleric, habang sina Jiro at Kumi ay sumali rin. Sabay-sabay nilang hinarap ang beast, pinukpok ni Baban ang ground sa arena para mawalan ng balance ang beast, sinira ni Jiro ang isang mata nito, at tinapos ni Baban ang trabaho sa pamamagitan ng pagtanggal sa kabilang mata. Kinabukasan, binigyan ng bagong pangalan ang villager na si JYN the Pebble, naging JYN the Boulder dahil sa kanyang heroics noong gabi, habang si Melon naman ay sinusubukang palitan ang kanyang pangalan mula sa Melon the Hasty, na nauwi sa kanyang hanggal na desisyon na labanan ang beast na muntik nang makapatay sa kanya. Samantala, papalapit na sina Fasod at ang prototype kay Jiro at crew, kaya panandali ang magtatagpo sila. Habang sinusuri nila ang village, dumating si Zen at hindi iniintindi ang 2-on-1 deal. Pinakita nito kung gaano kagaling si Zen sa sword, nakakapasok siya ng ilang hits at naputol pa si Fasod, pero na-realize niya na illusion lang ang ginawa ni Fasod para lokohin siya. Nang hindi napabor sa kanya ang sitwasyon, sinipa ni Zen ang sword para i-trap si Fasod sa ilalim ng rubble at umalis. Dumaan si Mezame sa sponsor niyang si Eren para magbigay ng update. Nag-aalala si Eren tungkol kay Kumi, pero tiniyak ni Mezame na aayusin niya ang sitwasyon bago makasira si Kumi. Tiniyak ni Eren ang salitang iyon, at ibinulalas kung paano nila hinahandle ang mga animals na hindi sumusunod sa masters. Umalis si Mezame sa mansion ng maayos, kahit alam niyang may hint si Eren sa kanya. Habang nagpa-practice ng move si Jiro sa gabi, nagising si Melon at agad sumali sa training, kaya kailangan ni Jiro na ituro sa kanya ang sword skills. Nag-training si Melon hanggang umaga at medyo napagod, pero naghanda ng masarap na meal ang asawa ni Baban. Nag-feast si Jiro at crew kasama si Baban, at pagkatapos ng breakfast, sinabi ni Baban na ang mga red-eyed beasts ay bago at hindi pa lumalabas dati, kaya misteryo kung bakit biglang nagpakita. Iniisip ni Kumi na may kinalaman siya sa mga red beasts, naniniwala siyang siya ang nagdadala sa kanila, pero hindi naniniwala si Jiro at sinabi kay Kumi na huwag sisihin ang sarili sa bagay na hindi pa mapapatunayan. Pinayuhan niya si Kumi na huwag mag-stress at siya na ang bahala. Para maprotektahan si Kumi, iminungkahi ni Maya na hanapin nila kung saan nanggagaling ang red-eyed beasts. Pagkalipas ng kaunting panahon, naghahanda na ang crew na iwan ng mountain matapos sulitin ng ilang araw ng magandang hospitality.
Kailangan nilang habulin ang mga red-eyed beasts, at ang mga mountaineers ay handang tumulong sa kanila. Bago sila umalis, binigyan sila ng asawa ni Babo ng espesyal na fuel para mas gumanda ang takbo ng ship. Pagkatapos magpasalamat kay Babon sa hospitality, nagsimula na ang misyon ni Jiro at crew, habang si Melon ay nananatili sa itaas ng ship bilang lookout. Napansin nila ang isang fortress at si Melon ang unang tumalon mula sa ship. Bago siya humarap sa giant beast, binigyan siya ni Maya ng bagong sword dahil nasira ang dati. Matapang na hinarap ni Melon ang beast at natalo ito, pero gaya ng inaasahan, nag-transform ang giant beast sa isang red-eyed version. Tumakas si Melon papasok sa woods bago siya kainin ng monster, at sinara ng mountaineers ang gate ng fortress habang ligtas na siya sa loob. Habang si Jiro at Kumi ay umaakyat sa summit, naramdaman ni Jiro na may espesyal na naghihintay sa itaas. Pagdating nila sa tuktok, nagulat si Jiro nang makita si Fasod, na akala niya patay na noong araw ng pagkamatay ni Toka. Pero ang Fasod na ito ay hindi na rin naaalala kung sino si Jiro. Sinubukan ni Jiro kausapin siya, pero inatake siya ni Fasod. Dahil hindi umatras si Fasod, kinailangan ni Jiro na merge kay Kumi para labanan siya, lalo na't mas malakas siya kaysa sa alaala ni Jiro. Matapos makapagpalitan ng ilang suntok, napagod si Jiro habang si Fasod ay patuloy na malakas. Nakita ni Babon ang laban sa summit at nagpasya siyang pumunta. Sinamahan siya ni Melon na nanghihingi na sumama, nagbanggaan ang weapons ni Jiro at Fasod, na nagbounce ang pabalik sa wall. Na-knockout si Fasod, pero bago makapag-react si Jiro, dumating ang prototype. Pinutok siya ng black mist na nablock niya, pero nawalan ng gana si Kumi lumaban nang makita ang prototype na kamukha niya. Nag-unfuse siya kay Jiro, bumagsak si Jiro sa tuhod, drained na, habang papalapit ang prototype para tapusin siya. Tumalon si Kumi sa pagitan nila para iligtas si Jiro at sinabihan ang prototype na magkapareho lang sila, pero lalo lamang itong naagal at nag-glow para sumabog. Sa kabutihang palad, dumating si Babon at ang kanyang cleric sa tamang oras at tinamaan ang prototype para pigilan ang blast. Sinabi ni Babon kay Jiro at Kumi na umalis habang siya ang humaharang sa attackers. Agad na sumakay sa ship sina Kumi at Jiro at nakatakas bago mahuli. Samantala, sina Fasod at prototype ay na-corner ng mountaineers ni Babon, pero hindi nagtagal, natalo nila si Babon at ang crew gamit ang black mist. Pagkatapos nilang makatakas, iniisip ni Jiro kung ano ang nangyari kay Fasod, habang si Kumi ay nag-aalala kung ilan pang katulad niya ang nakatrap sa lab. Biglang naging magulo ang biyahe dahil sa masamang panahon. Nahuli ang ship sa isang thunderstorm at tumama ito sa forest, kaya napilitan silang mag-crash. Samantala, narinig ni Tsurugi mula kay Zen tungkol sa dual knife wielder na si Fasod. Dati ay magkaibigan sila, pero hindi makapaniwala si Tsurugi na ang nakita ni Zen ay siya nga. Dahil na doon ng ship, napilitan si Maya na mag-ayos nito buong gabi. Bagaman pamilyar si Jiro sa lugar, ayaw niyang ibahagi ang detalye sa crew. Nang maging handa na ulit ang ship, iminungkahi ni Maya na dumaan sila sa nearby Anurayan village. Nagsimulang maging strange si Jiro, na nauna napansin ni Romana, na iniisip na may kinalaman ito sa isang babae, pero hindi pa handa si Jiro na i-confirm iyon. Pagdating nila sa village, sinalubong sila ng bird chopo, at nagulat ang crew nang tawagin ni Jiro ang village chief na, Dad. Biglang nag-growl ang chief's dog na si Tsuyukusa kay Kumi nang walang malinaw na dahilan. Tinatanggap sila ng chief na si Goza, at nalaman ng crew na si Jiro pala ay son-in-law ni Goza, na siya ring ama ni Toka, ang asawa ni Jiro. Lumabas si Jiro kasama si Tsuyukusa papunta sa grave ni Toka para magbigay ng respeto, at iminungkahi ni Goza na samahan siya ni Kumi para makapag-clear ng isip. 8 taon na ang nakalipas, si Jiro ay isang ordinary hunter pa lang. Sa isa sa quests, nakilala niya si Toka, isang artist, habang siya ay nakikipaglaban sa beast at nag-sketch si Toka ng galaw niya. Muntik na siyang patayin ng beast, pero nasagip siya ni Toka, na nagbigay ng pagkakataon kay Jiro na patayin ito, iyon ang kanilang unang pagkikita at agad siyang na-intrigue. Noon din, si Tsuyukusa ay aso ni Toka, mahilig si Toka sa drawing dahil nagbibigay ito sa kanya ng buhay. At dahil interesado si Jiro sa art niya, inimbitahan siya ni Toka na sundan siya habang nagbabattle at nagdidraw siya. Dito nahasa ang skills niya. Sa kasalukuyan, sumama si Kumi kay Jiro sa grave ni Toka para magbigay ng comfort. Samantala, nakikipag-usap si Tsurugi sa Emperor, na gustong pigilan ang experiments ni Eren, pero sinabi ng Emperor na hayaan lang si Eren at binigyan si Tsurugi ng bagong mission, hanapin ang Ring of Promise, na huli ng hawak ni Maya.
Sa Anurayan Village, ibinahagi ni Jiro kay Kumi ang kwento ni Toka, isa rin siyang cleric at matapos makilala si Jiro, iniwan niya ang village para sumama sa adventures nila. Nakilala si Jiro bilang paladin matapos patayin ng maraming beasts at naging paladin ni Toka, na siya namang cleric niya. Habang magkasama sina Jiro at Toka, unti-unti silang nahulog sa isa't isa at nagmahal. Nag-propose si Jiro at pumayag si Toka, pero nagbago ang lahat dahil sa duties ni Jiro bilang paladin, na nangangahulugang kailangan nilang labanan ang mga beasts. Sa kanilang journey, nakilala nila sina Fasod at Tsurugi. Matagal ng pangarap ni Tsurugi maging general para wakasan ang digmaan. Isang gabi, inalis ni Eren si Tsurugi mula sa battlefield, at hindi naglaon na isinalanta sila ng giant humanoid beast na madaling winasak ang mga soldiers. Nang makita ni Toka na wala ng way out, nagdesisyon siyang isakripisyo ang sarili at pinakiusapan si Jiro na magpatuloy. Lumapit siya sa beast, ginamit ang sarili bilang shield laban sa blast, at kahit nakaapekto ito sa beast, nasawi si Toka. Hindi pa rito nagtatapos ang problema, patuloy na lumalabas ang humanoid beast sa battlefield, at hawak ni Jiro ang katawan ng asawa niya habang paparating ang isa pang malakas na blast. Pagkatapos ikwento ni Jiro ang story niya kay Kumi, nagpasalamat siya sa kanya dahil ibinigay nito muli ang kanyang purpose, at tinanong niya kung ano ang plano nito tungkol sa lab. Sinabi ni Kumi na gusto niyang puntahan ang lab at iligtas ang mga girls, at sinuportahan ito ni Suyukusa, na nangangako ring protektahan siya. Biglang lumapit ang mga giant beasts papunta sa village, habang si Mezame ay binigyan ng green light ang subordinate niya para patayin si Fasod kung babalik ang memories niya. Lumalabas na may maraming girls pa rin na nakakulong sa lab ni Mezame at handa siyang ipadala sila sa iba't ibang lugar. Habang naghahanda ang village at si Goza para labanan ang giant beasts, hinarap ni Jiro at Kumi si Fasod sa prototype. Sinabi ni Kumi sa girl na ililigtas niya at pipigilan siyang mamatay. Sa flashback, nalaman na 7 taon na ang experiments ni Mezame. Siya ang nagsalba kay Fasod at infuse ito ng heart ng giant beast para maging mas malakas at hindi na umasa sa clerics tulad ng normal na paladins. Patuloy ang experiments ni Mezame dahil hindi pa niya nakuha ang gusto niyang resulta. Ang mga failed clerics ay kinukremate at pinapalitan ng bago, hanggang sa dumating ang turno ni Kumi. Pero habang iyon, may isa sa workers na nagsimulang makaramdam ng guilt dahil alam niyang sobrang messed up at inhumane ang nangyayari sa lab. May chantang clerics na itinuro ni Mezame, na ginagamit nila kapag gusto nilang sumabog ang sarili. Sa isa sa tests, hinarap si Kumi kay number 23, na sobrang aggressive at sinubukang patayin si Kumi, pero nag-react ang defensive instinct ni Kumi at nag-release ng black mist mula sa katawan niya, na nagtulak kay number 23 paatras. Labis na na-impress si Mezame dahil ang isa ay fueled ng thrill ng killing habang ang isa naman ay driven ng fear of dying. Hindi tumitigil si number 23 at patuloy na umatake kay Kumi para patayin siya. Habang lumalaban si Kumi kay number 23, nasaksihan niyang tinusok siya ng kalaban, pero iyon lang ang nag-trigger para mag-release si Kumi ng powerful black mist na nag-disintegrate sa kalaban. Bumalik siya sa kanyang cell, na madilim at tila walang kinabukasan. Pero biglang dumating ang guilty worker at sinubukang palayain siya, sinasabi na tumakbo siya hanggang makita ang liwanag. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang escape nang maharap sila kay Mezame at sa mga goons niya. Naibalik si Kumi sa cell at napatay ang helper dahil sa betrayal. Habang nag-iisa, naalala ni Kumi ang sinabi ng worker tungkol sa liwanag, at sa isang sandali, nag-click sa kanya ang kanyang desire na mahanap ito, kaya napilitan siyang sirain ang cell at makalaya. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Kumi na makaabot sa prototype, pero hindi ito nagre-react. Nagdesisyon si Jiro at Kumi na mag-team up, at bago matulungan ng girl, kailangan muna nilang talunin si Fasod. Nagsimula ang wild fight sa pagitan nila, habang ipinaalala ni Kumi kay Jiro na ang lakas ni Fasod ay nanggagaling sa essence ng huge beast, kaya sobrang delikado ito. Samantala, nakipag-meeting si Eren sa Emperor, ipinapaliwanag kung bakit kailangan nila si Fasod at ang experiment. Layunin ni Eren na talunin ang barbarians at pag-isahin ang Ars, pero alam ng Emperor na isang maling hakbang lang ay pwedeng masira lahat. Sa Anurayan Village, natalo na ng mga locals ang mga beasts, at dumating si Zen para tumulong, pero si Jiro at Kumi ay patuloy pa rin sa struggle laban kay Fasod. Nang magsimula na ring makialam ang prototype sa fight, iminungkahi ni Kumi kay Jiro na mag-split up sila para hilahin niya ang girl palayo sa village, dahil natatakot siyang sirain ng blast nito ang lugar. Bagaman nag-hesitate si Jiro, nagtiwala siya sa strategy ni Kumi. Si Suyukusa ang nagdala kay Kumi habang hinahabol siya ng girl.
Pagkalayo sa village, huminto si Kumi at hinarap ang girl. Binato siya ng Black Mist, pero na-push back ni Kumi ang attack at unti-unti siyang lumalapit, pinapakita sa girl na hindi sila masyadong magkaiba. Unti-unti, nawawala ang fighting will ng girl, at bago siya makapag-unleash ng massive blast, hinawakan ni Kumi para pigilan ito. Samantala, si Jiro, na alam ang fighting style ni Fasod, ay nakakuha ng upper hand. Tinangkang lumapit ni Fasod kay Jiro, pero naka one step ahead na siya. Dumating si Zen sa perfect moment, na naglagay kay Fasod sa disadvantage. Sa wakas, napatahimik ni Kumi ang girl, at na-realize nitong may mas mahalagang bagay sa buhay kaysa mamatay. Dumating sina Melon at ang crew, ipinapakita ang pride nila kay Kumi. Pero bago pa tuluyang maging maayos, muling na-take over ang girl ng control ng powers ni Mezumei. Biglang nakaramdam ng pagka-trapped ang girl at aksidenteng na-activate ang death chant, na sobrang delikado dahil masyadong malapit ang crew sa kanya at siguradong mabubuo sila kung sumabog ito. Sinabihan ni Kumi ang lahat na lumayo habang siya ay tumakbo papunta sa girl para subukang kalmayin siya, pero huli na ang lahat. Sumabog ang bomb, naglabas ng massive wave na halos wipe out lahat sa paligid. Nasipa ng explosion ng cruise ship papunta sa forest, na nagbigay ng pagkakataon kay Fasod para makatakas. Sa oras na iyon, nag-activate ang ring ni Kumi at bumuo ng shield sa paligid ng blast zone, pinipigilan ang pagkalat ng pagsabog. Ang ring at energy ni Kumi ang nag-contain sa explosion, pero naiwan ng isang malaking crater sa lupa. Bago tuluyang bumitaw ang prototype, sinabi niya kay Kumi na ipagpatuloy ang buhay dahil magkaiba talaga sila. Matapos ang maikling sulyap ng buhay, tinanggap ng girl ang malamig na grip ng death. Samantala, nagmadali si Jiro sa tabi ni Kumi para siguraduhing ligtas siya. Nagising si Kumi mula sa aftermath ng explosion, at nagpa-reassure si Romana na walang namatay. Nandyan pa rin si Jiro sa kanyang tabi mula nangyari ang lahat. Samantala, pumunta si Goza para tingnan ang malaking crater na iniwan ng blast. Nais ni Romana na sisihin si Jiro sa hindi pagprotekta kay Kumi, pero pinigil siya ni Kumi, sinasabi na siya ang nagsuggest ng split up. Sa flashback, nakita natin si Romana sa battlefield na tumutulong sa soldiers, at napansin niya kung paano pinapabagsak ng paladins ang kanilang clerics, iniisip na marami pang available para magsilbi. Walang pakialam sa push ang clerics hanggang sa edge ng kamatayan. Isang jerk pa nga ang pumihil kay Romana na tulungan ng cleric, na nauwi sa kamatayan ng cleric. Dahil dito, nakaramdam ng empathy si Romana sa clerics at lagi siyang gustong tumulong, kaya pinapahalagahan niya si Kumi. Pagkatapos makuha ni Kumi ang karamihan ng kanyang strength, nakipag-meet siya sa crew at tinalakay nila ang lab kung paano ginagawang suicide bombers ang clerics. Nakaramdam ng guilt si Kumi sa pagtakbo niya, pero pini-reassure siya ni Jiro na tama ang ginawa niya, dahil sa pagtakas, may chance na niyang iligtas ang mga clerics na nasa lab. Lahat ay sumang-ayon sa mission na i-rescue sila, habang nagpe-prepare sa plano, nakaramdam si Jiro ng kakaiba sa labas ng tent. Lumabas siya at nakita si Goza at ang kanyang mga tauhan na naghihintay. Sinabi ni Goza na hindi nila pwedeng payagang umalis si Kumi dahil nakikita siya bilang isang seryosong threat. Samantala, nag-meet si Maya sa iba pang Chopo sa isang secret place para pag-usapan ang future ng Empire. Parang cult sila na lihim na nagpapatakbo ng mundo. Dahil kay Kumi na kayang isuot ang ring, iniisip nila na siya ang kakailanganing i-rescue. Nilock up ni Goza ang team, pero dahil sa lock skills ni Romana, nakalaya sila. Ngunit nagkita sila ni Goza, na inaasahan ng escape attempt. Sinabi ni Jiro sa matanda na si Kumi ay isang harmless girl na ayaw magsimula o makipaglaban sa war, pero hindi bumitaw si Goza at iginiit na bumalik si Kumi sa kanyang cell. Biglang dumating si Zen na nakapuntos ang mga espada sa magkabilang panig. Plano ni Zen na patayin si Jiro, ang crew niya, at sirain ang village para hindi malaman ng iba kung ano ang kayang gawin ng clerics. May malalaking plano si Zen para alisin si Mezumei at ang kanyang crew para manatiling lihim at makalimutan ang buong experiment. Nang marinig ni Kumi ang pangalan ni Mezumei, nawalan siya ng kontrol at nagsimulang maglabas ng black mist sa paligid. Agad na rumesponde si Jiro para pakalmayin siya, pero nakatuon si Zen sa pag-atake kay Kumi. Sa kabutihang palad, sumingit si Romana sa harap ni Zen at sinabing hindi niya pwedeng saktan ng inosenteng girl. Ipinaalala ni Romana kay Zen na kahit anong mangyari, lalabas pa rin ang lihim, lalo na't wala si Maya sa village sa oras na iyon. Narinig iyon ni Zen kaya umatras siya, at ibinalik ni Goza kay Jiro ang kanyang spear. Nang makita nilang wala nang gustong manakit, nakapamahay din si Kumi at nakapakalma.
Nagdesisyon silang maupo at planuhin ang susunod na hakbang. Para mapanatili ang kapayapaan, iminungkahi ni Romana na magpadala si Goza ng mensahe sa ibang tribes, dahil nirerespeto siya bilang Honorarian. Nagbigay ito ng panahon para planuhin ang attack sa lab ni Masami at wasakin ito. Ginamit ni Goza si Suyukusa para ipadala ang mensahe pataas sa bundok. Nang magkasinabayan ang lahat sa plano, sinabi ni Romana na dapat silang umalis kinabukasan. Napansin ni Zen na siya na pala ang kumuha ng lead nang hindi napapansin ng iba. Kumalat ang balita sa ibang tribo, at naghanda sila tumulong kung kailangan. Kinabukasan, dumating si Maya kasama ang ship at sinabi ni Goza kung anong daan ang dadaanan. Pinayuhan niya si Kumi na huwag masyadong magporsige kapag hinarap nila si Masami. Samantala, pumunta si Tsurugi sa Securions para humingi ng tulong. Habang naglalakbay ang crew para iligtas ang iba pang clerics, nagdesisyon silang palitan ng pangalan ni Kumi mula Kumi the 21 sa Kumi the Blooming Flower, na sobrang ikinatuwa niya at napaiyak. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lab at pinagpaplanuhan na agad ang paglusob para iligtas ang mga girls. Plano nilang ay knockout muna ang mga ito para hindi magdulot ng panganib. Samantala, ang dalawang clueless commanders ay chill lang hanggang sa makita nila si Jiro na fused kay Kumi, diretso papunta sa lab. Nag-alarma agad ang lab at lahat ay nakaalerto, hindi naman stress si Masami. Sa katunayan, masaya pa siya na nakabalik si Kumi sa lab ng mag-isa. Naka-ready na ang mga prototype niya, pero pumasok si Fasad at sinabing siya ang kukuha kay Jiro. Pumayag si Masami, pero gusto rin niyang mabilis na maalis si Fasad dahil nagiging attached ito, na ayaw niya. Sa gate, madaling natanggal ni Jiro ang mga guards habang ang dalawang commanders ay nagdesisyong sumuko at umalis para iwas sa masamang kapalaran. Pumasok si Jiro sa lab at hinarap si Fasad muna, nagbanggaan ng kanilang mga armas, pero sumigaw si Jiro kay Fasad na alalahanin ang nakaraan niya. Hindi naman naaapektuhan si Fasad at gumawa ng maraming allusions ng kanyang sarili. Dahil kay Kumi, natutunan ni Jiro ang galaw ni Fasad at pinaalala niya sa kanya na ang Paladins ay may dalawang sets ng mata kaya walang paraan para makalusot sa kanila. Tinusok ni Jiro ang spear niya sa dibdib ni Fasad at nasira ang jewel doon, na nag-trigger ng matagal nang nakalimutang alaala kaya dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Masami para pilitin siyang ayusin ang alaala, pero napansin ni Masami na useless na si Fasad at plano na siyang itapon, habang ang isa niyang mata ay pula na ipinapakita na nag-e-experiment din siya sa sarili. Sinunggaban ni Masami si Fasad gamit ang isang kamay at sinakal bago utusan ang kanyang mga tauhan na alisin siya. Habang iyon, nakapasok si Jiro at ang team niya sa mas malalim na bahagi ng lab kung saan hawak ang mga girls. Naabutan nila ang isang girl na muntik na pasabugin ng bomb pero pinutol ni Jiro sa tamang oras, kinuha ni Maya at Melon ang stretcher niya at inihatid palabas, habang sina Jiro, Romana, at Kumi ay mas lumalim sa lab at nakita ang lahat ng girls na sabay-sabay sinusubukang pasabugin ng bomb, parang game over na hanggang sa nag-activate ang lab AI at pinatay ang lahat ng girls, kaya na-relieve si Jiro. Matapos mailabas ang lahat, sina Romana, Maya, at Melon ay nagdala sa kanila sa safety. At sina Jiro at Kumi ay nakakita ng secret room kung saan naghihintay si Masami kasama ang giant humanoid beast. Sinabi ni Masami na siya ang huling piraso ay si Kumi at naunawaan niya ang maraming secret sa lab, pati kung paano gumagana ang giant beasts at ang divine beings na lumikha sa kanila, at lumalabas na si Fasad ay hindi papatay at makikita natin siya ulit, habang bumabagsak ang lab dahil sa impluwensya ni Masami. Sinabi ni Masami kay Jiro at Kumi na ang humans ay dating top species at gusto niyang bawiin iyon, gusto niyang ilagay ang giant beast sa kanilang lugar, at biglang nag-transform si Masami bilang humanoid beast. Nagtulungan sina Jiro at Kumi para labanan si Masami pero agad nilang napansin na hindi nila kayang tapatan ng kanyang power, isang slap lang, itinapon sila ni Masami sa wall, kinuha niya si Jiro na parang wala lang at hinayla si Kumi mula sa kanya na parang biro. Ipinagutos ni Masami na sundan siya ni Kumi para ma-perfect ang kanyang power at tuluyan nang matapos ang giant beasts, pero ayaw ni Kumi, at biglang nakasink siya sa ring at nakontrol ang giant humanoid beast sa room, at nilamon ng beast si Masami na parang snack. Tapos na ang banta niya. Kumi passes out pagkatapos nito at nagsimulang bumagsak ang lab, pero sa swerte, Jiro at ang kanyang crew ay nakalabas bago tuluyang gumuho ang buong lugar. Ilang sandali lang, dumating si Tsurugi sa eksena kasama ang Sekurian chieftain na si Cryons, na alam na ang lahat ng nangyayari at sinasabi kay Jiro na may tech ang kanilang village na makakatulong para supresahin ang cleric powers ni Kumi. Kailangan mag-undercover ang crew at magpanggap na patay para magtagumpay ang mission.
Ipinaliwanag ni Cryons na lahat ito ay predicted at tinatawag na Judgment of Ours, nakasulat sa lore na darating ang panahon kung kailan babalik ang Divine Beings para kunin lahat, simula sa pagpapalabas ng libu-libong giant beasts para wasakin ang lupa bago sirain ang lahat ng iba pa. Alam ito ng Securion crew at nagtatrabaho sila sa likod ng eksena para pigilan ito. Biglang ubo si Kumi ng dugo at bumagsak. Nang gabing iyon, sinabi ni Tsurugi kay Jiro na malapit nang mamatay si Kumi dahil sa lahat ng brutal experiments na dinaanan niya at may less than a year na lang siyang buhay. Wasak na wasak si Jiro sa balita dahil kakasimula pa lang ni Kumi ma-enjoy ang buhay at mawawala na ito bago pa man niya maranasan ng maayos. Umiiyak siya, nag-iisip kung ano ang sasabihin niya sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Kumi si Jiro na nagtatraining at pinapagal ang galit sa mga puno. Napansin niyang may bumabagabag sa kanya, matalinong nahikayat ni Kumi si Jiro na magsabi ng totoo sa kanya, at sa halip na maluha, tiningnan niya ang hinaharap at sinabihan si Jiro na pinapahalagahan niya ang kaunting buhay na nagkaroon siya at maswerte siyang nakilala ang crew. Pagkatapos, lahat sila ay pumunta sa Securion Village, napakaganda nito at binigyan sila ng maginhawang tirahan. Napansin ni Maya na wala na ang ring ni Kumi at ipinaliwanag niya na nasa hawak ni Tsurugi. Samantala, sinusuri ni Tsurugi at Cryons ang ring para malaman ang powers nito at napagtanto nila na malaking bagay ito kung gusto nilang manalo laban sa giant beasts. May festival sa village at sumali si Kumi para mag-enjoy, habang sina Jiro at Romana ay laging nakabantay sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, napagod si Kumi kaya dinala siya ni Jiro pabalik sa kwarto para magpahinga at sinabi niyang mas mabuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng suppression ritual. Nang makabawi ng kaunting energy, tinawag siya ni Kyun sa control room para ipakita kung paano nila minomonitor ang buong continent, at pagkatapos ay dinala ni Cryons si Kumi at Romana sa mas malalim na parte ng village kung saan nakita nila ang maraming advanced tech. Sa basement, natuklasan nila ang ilang pods at ipinaliwanag ni Cryons sa mga babae na ganito lang nagpapariperdos ang Securians, na natural lang mangyari isang beses o dalawang beses sa isang century kaya may mga pods, at ang ilan sa mga pods ay nasa lab na ginamit ni Masami para sa kanyang cruel experiments. Dahil si Kumi ay nagmula sa isa sa mga pods na iyon, siya ay basically isang Securion. Nakipagkita si Suji kay Jiro at binigyan siya ng communication device para manatiling konektado kahit malayo sila sa isa't isa. Ilang sandali pagkatapos, nagsimula ang ritual at nagtipon ang lahat sa room kung saan pumasok si Kumi na stunning sa kanyang magandang dress. Sa harap ng massive orb, hinawakan ni Kumi ang orb at sinimulang sumipsip ang dark miasma mula sa kanyang katawan, ngunit biglang sumulpot ang giant beast sa village, massive serpent creatures na may red eyes, kaya agad kumilos ang village military at alert din ang ship crew. Nang kailangan ni Kumi tulungan ng kanyang friends, iniwan niya ang orb at tumulong labanan ng beasts, nagpapasalamat sa lahat sa kanilang tulong, habang si Romana ay nagtatanong sa Securions kung saan ang infirmary para matulungan ang mga injured soldiers. Samantala, si Maya ay nag-link up sa iba at nagtipon ng lahat ng Shapeyos dahil paparating na ang end times. Habang si Jiro ay nahihirapan sa laban sa isang beast, dumating si Kumi at pinakita sa kanya na kailangan siya ni Jiro upang may chance silang labanan ang monsters, at tinanggap niya ito. Biglang dumating si Fesod, naghahabol kay Jiro at Kumi para ibalik ang kanyang memories, iniisip na nagtrabaho sila para kay Mizami, habang ang giant beasts ay sumulpot sa lahat ng lugar at ang Mountaineers, Therians, at iba pang tribes ay nakikipaglaban sa monsters. Tumakbo si Melon upang tumulong sa mga tao nang makasalubong niya si Kumi, ang florist, at malinaw na si Kumi, ang blooming flower, ay hindi masyadong okay. Samantala, si Tsurugi at Chris ay nanunood sa chaos mula sa control room, at biglang dumating ang isang gigantic humanoid beast sa village. Lumabas na ang malaking beast na ito bilang source ng lahat ng iba pang monsters, na parang tubig dumadaloy ang mga serpent beasts mula rito. Kitang-kita na kung mapapatay nila ang malaking beast na ito, susunod na rin ang iba, pero hindi makapag-focus si Jiro dahil nakikipagtagisan siya kay Fesod, na puno ng bloodlust at gusto niyang mabawi ang kanyang memories. Pinagsalpok ni Fesod si Jiro sa wall, na pinilit lumabas si Kumi sa kanyang katawan, at habang handa na siyang tapusin si Jiro, dumating si Zen para hamarang. Bilang seasoned warrior, nakayanan ni Zen ang galit ni Fesod. Lumabas si Kumi, ang florist, para magbigay ng emotional support sa maliit na Kumi, at nagkaroon ng pagkakataon ng dalawang Kumis na mag-reconnect bago milagrosong bumalik si Jiro. Binigyan sila ng flower ng florist para magbigay ng lakas. Biglang umatake ang isang beast, pero pinaputok ito ni Kumi, ang florist, gamit ang miasma blast,
kaya na-realize ni Jiro na ang lumang florist ay isang cleric pala. Matapos patayin ang beast, iminungkahi ng lumang Kumi na bumalik sa laban, pero paglabas nila, bumagsak ang lumang Kumi, marahil naubos ang kanyang life energy sa malakas na blast. Habang nangyayari ito, si Eren ay gumagawa ng mga secret power moves, si Romana ay nasa infirmary tumutulong, at ang Secure ay nagpapadali sa lahat ng bagay. Lahat ay nasa laban, kasama si Melon na nagdadala ng mga injured sa safety, kahit mapinsala siya basta nakakatulong. Patuloy pa rin ang laban ni Facade at Zen, pero hinahawakan ni Zen ang kanyang lakas para hindi patayin si Facade, at ang pangunahing layunin niya ay maibalik ang memories ni Facade. Nahimasmasan si Zen sa likod, pero bago mawala ng edge, nastab niya si Facade sa chest, sinira ang jewel. Bumagsak si Facade mula sa cliff, at inisip ni Zen na baka mabawi niya ang memories kung mabubuhay siya sa pagkahulog. Ito ang huling regalo ni Zen kay Facade. Nakipagkita si Melon kay Tsurugi sa loob ng building, at iniabot ni Suji ang promise ring kay Melon para maipasa kay Kumi dahil sobrang important. Nakipag-team si Tsurugi sa kanyang cleric, na nagbibigay sa kanya ng power para madaling patayin ang mga beasts, at dumating siya sa eksena para talagang palakasin ang laban, pero handa rin ang beasts. Iba pang tribes ay nagbibigay ng kanilang lahat para mapanatiling kontrolado ang beasts. Lumapit si Jiro sa massive beast, alam niyang isa lang ang shot niya para patayin ito. Samantala, kailangang makarating ni Melon kay Jiro pero may mga ahas sa daan. Pero dumating si Maya gamit ang kanyang transport ship para dalhin si Melon sa tamang lugar. Samantala, ibinuhos ni Jiro ang lahat ng lakas sa pagsira ng mata ng beast, pero laking gulat niya nang lumabas pa ang iba pang mata nito. Nabagsak si Jiro at lumabas si Kumi sa kanya, wala nang armas si Jiro. Handa na si Kumi magsakripisyo, pero hininto siya ni Jiro. Sa oras na iyon, dumating si Maya sakay ng barko, tinataboy ang isa sa mga halimaw na humahabol kay Jiro, at kinuha niya ang ring mula kay Melon bago ay teleport ang sarili palabas ng barko, iniaabot ang kontrol kay Melon. Sa isang snap ng kanyang daliri, dinala ni Maya si Kumi at Jiro sa isang pribadong dimensyon para makipag-usap. Kakaiba at mas mature na si Maya ngayon, ipinaliwanag niya na ang tanging paraan para talunin ang Colossal Beast ay sa pamamagitan ng Promise Ring. Ibinalik ni Maya ang ring kay Kumi, at kinausap niya ito na kailangan niya ng kapangyarihan para sirain ang halimaw at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa pagtugon ng ring, lumiwanag ito, nag-transform si Kumi bilang paladin at inabsorb si Jiro, at ngayon hawak niya ang isang napakalaking ring bilang sandata, na kayang sirain ang mga kalaban basta itutok niya. Pinukos ni Kumi ang lahat ng enerhiya niya sa Colossal Beast at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, napatumba niya ito, kasabay nito, ang iba pang Serpent Beast sa buong kontinente ay bumagsak din. Matapos ang labanan, ineject ni Kumi si Jiro mula sa kanyang katawan at bumagsak ito sa lupa. Ganap na napagod, namangha si Melon sa pagbabago ni Maya kumpara dati, at kahit natalo na ang mga halimaw, hindi nagtagal ay lumitaw ang barko sa kalangitan, nagpapakita na hindi pa tapos ang laban.